na pinangakuan daw ng suspect ng magandang trabaho sa Egypt. Aba, Hindi rababa sa 30,000 piso ang nakuha ng suspect na si Andra Arlene Hobine sa bawat biktima. Inihahanda na ang kaso yung sasampalaban sa suspect habang iniintay pa ang reklamo ng iba pang biktima. Yun, Egypt, akala ko ba puro ano yun, mga pyramid. Sphinx. Pyramid, Sphinx. Oy, kailangan ho talagang, alam mo, pinakamaganda dyan para makaiwas ka sa mga illegal recruitment, magtanong ka sa POEA. Kasi lahat pala ng mga trabaho na inire-register dito, nakarehistro sa POEA. Tsaka wag ho kayo maniwala na sinasabing direct hire na yun, kalokohan ho yan. Wala hong direct hire na yan. Dahil 9 out of 10 yung direct hire na yan ay panluloko lamang. Ang tawag doon pyramid scheme. 6:47 a.m. sa aming pagbabalik. Makikibalita tayo kay Chonky Bench at makikwentuhan sa dalawang panauhin natin ngayong umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa para sa mga kabubukas lang ng kanilang telebisyon. Pasadahan natin muli yung mga pangunahing balita ngayong araw na ito. Ika-5 ng Oktubre 2010. CBCP pinagbigyan ang hiling ng gobyerno na mag-ceasefire muna sa usapin ng birth control. Panawagan ng simbahan sa publiko, manalangin at pag-aralang mabuti ang issue. RH Bill Advocate Carlos Celdran magbabakasyon muna sa Hawaii pero hindi raw para takasan ng kontrobersya. CBCP nanindigan na karapatan ng simbahan na magtawag ng civil disobedience. Elevator ng isang kondo sa QC bumagsak mula sa 9th floor. 7 tao na sakay ito sugatan. Science bus naman ang DOST bumiyahe para palaguin ang interes ng mga estudyante sa science. Resulta ng review ng palasyo sa IIRC report posibleng ilabas na bukas. Batas para i-criminalize ang maling pag-awit sa national anthem pasado na sa Kamara. Okay, ituloy na natin ang kwentuhan with our guests, Vice Isko and Becky Mon. Hello. Ito yung hanging question ko, Vice. Pag-usapan nyo nga kanina tungkol dun sa De La Salle bomb blast. Ikaw ba'y membro ng fraternity? Nung nasa law school ako, may nag-i-invite din sa akin. Pero kaya lang, sobrang abala kasi ako dahil, when you join an organization, there's responsibility. Sabi ko, ako, nag-eskwela ako, nagtatrabaho ako. So, hindi ako napasali. Ikaw ba, Becky mo, may fraternity ka rin ba? Wala po. Sorority. Charot! Babae. Sorority. Paano pag may hazing? Amazing. Sampalan lang. Kuruto sa pala. Pero Vice, matanong ko kasi maraming nagjo-join, lalo pag sa mga law school na yun, yung mga fraternity. Ano ba ang magandang na idudulot na ito? Tinanong ko ng ako wala akong fraternity. No? Pero tinatanong ako ng ng barbero ko, ano bang naidudulot niyan, boss, yung fraternity na yan? Sa law school, the way I understand it, marami kang tulong na makukuha. Tapos marami kang mga makakilala na makakatulong din sa pag-aaral mo. Kasi napakasalimuot ng law study. Masyado siyang malawak. At yung mga brothers naman, like for example, bar ops. For example, bar ops. Yung mga kabrad mo, sila tumutulong sa iyo, review, o bar operation. Parang bukod sa kahit hindi ka naman member ng prat, pwede ka pa rin mag-bar ops kung gusto mo nang tumulong sa mga barista. Vice, si Mayor Lim gusto nang ipagbawal yung pagpa-party doon sa tapat ng Lasal. Nakain ka ba ron? As I said from the beginning, simula nung magka-problema, sabi ko doon sa interview, papayag pa ba kayo, Vice Mayor? Sabi ko nga, mangarap muna sila kung matutuloy sila next year dito sa Maynila. We might oppose yung pagbabar sa Manila. Kasi parang it's a way of penalty or... kasi ang point naman namin dyan, paano naman ang kasiguridihan ng mga kababayan namin naninirahan along Top Avenue. That's second, masyado namin silang ina-accommodate. Actually, as you can see, during the bar week, no,
sinasarado namin ang kalye for them. Talagang sinusuportahan namin. Kaya lamang, kung ganyan lang naman ang resulta at the end of the day, baka mag-isip kami. Lugi kayo masyado. Parang lugi ang kawawa. Ang iniisip namin, not only the city itself, yung image, no, but yung mga nakatira roon na marami kasi mga condominium doon, mga maraming residente. Paano sila makakapamuhay na mapayapa? Gayong yung nasarapan ng building nila, may sumasabog o nagkakagulo. Vice, hindi mo ba pagbabawal ang lengguaheng Bekimon sa Maynila? Huwag kang mag-alala, Becky mo, papasok din kita sa Oblo. Actually, binawan na yun dati sa website ni President Noynoy, yung magpo-post ng Bekimon comments at saka ng ng Jejemon comments dun sa website, yung mga comments ganon. Pero ang sinasabi ko lang po noon, pag hiningan ako ng opinion about that, is as gay people, we also have to be responsible with the way we talk and we communicate po. Ang sa akin po, kahit ako po yung nagsimula ng mga ganyan-ganyan, yung gay lingo naman po, it has always been there. Tapos, ang sa akin lang, gamitin lang natin ang responsable sa pagkakatuwaan. Pero kung sa mga formal naman po ang komunikasyon, dapat lang po nating gamitin ang tama at formal na pakikipag-usap. As you can see now, kaya rin ni Bekimon magsalita. Tama naman po. Naintindihan naman pala. Opo. Paano mo gagawin sa Becky mo yung Oblo? Ano po ba ang oblo? Hindi naman pala alam. Loob. Kulungan. Kulungan. Kulungan bells. Ganyan. Yung etneb. Twinkle. Etneb is 20. 20. Twinkle, 20. Oh. Twinkle. Oo nga naman. Ano pa? Esquerda. Gora bells. Gona. Gora bells na kesang. Go na ako. Ayos yun, Ano naman ito? Buhay na ito, Sus Maria Josep. At kayo ay nanonood sa Sapul, news magazine ho ito. Dito showbiz, intriga, o kung ano-ano entertainment. Baka pwede. Pwede mo pabasa yan kay Bekimon. Siya na lang magbasa ng linya ko in Bekimon. Sige. Becky. Nasabay yung linya. Ito. Yan, cam 3. May linya ito eh. Go. Okay, sige, go go. Bekimon. Showbiz bells naman tayembang with Chunky Benj. Wow! Iyembang pala. Tayembang. Can't touch this. Can't touch this. Magandang umaga mga sapulero-sapulera. Chismisan lang tayo, dyan lang kayo ha. Si Bea in, Mariel out kay Robin Padilla. Anong kaguluhan ito? Easy lang po kayo mga sapulero-sapulera. Hindi na nakikipag-love triangle si Bea Alonso sa love life din ng Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Tipong out lang si Mariel sa teleserye na binabalak for Binoy so far. So far kasi madalas na nasishelve ang project ng DOS kapag masalimuot ang sitwasyon. Dati ay nabalitang si Tony Gonzaga ang kaparehasan ng action star sa movie ng Star Cinema. Pero inagaw kuno ito ni Mariel at nagtagumpay ang TV host. May chika pa na balak din daw ni Mariel na pati sa teleserye ay makasama niya si Binoy pero tila hindi na umubra ang powers niya. Kay Bea Babes, si pagkakatiwala ang bagong soap opera ng kapamilya para sa kontrobersyal na aktor. Ayon mismo ito kay Bea. Wait lang tayo, baka mamaya bigla na lang si Mariel parang makadali niyan. At marinig natin siya pa rin ang may matunog na huling halakhak. Mwahaha. Carla Abellana, duda sa katapatan ni Jeff Eigenman. Tinapos na rin sa ere ang serye ni Carla Abellana at Jeff Eigenman na Basahang Ginto. Habang wala pa raw bagong offer ng GMA7 ay movie muna ang susubukan ng Judak ni PJ Abellana. Inamin ni Carla Babes na ngayong hindi na sila madalas magkasama ni Jeff ay tunay na pagsubok na ito sa katapatan ng Junak ni Gina Alahar. Ang chika riyan, nanliligaw talaga si Jeff kay Carla at kung patuloy ko na ang communication at dedication ni Jeff ay baka maniwala na si Carla na hindi pang showbiz lang ang interes sa kanya ng aktor. Matalino ka, iha. Venus o Georgina para kay Willie Rebillame. Habang pinagtatalunan pa rin kung kanino sina Venus Ra at Georgina Wilson ang totoong makakasama ni Willie Rebillame sa bagong show niya sa TV5, may tiyak na siyang kasama. Si Rex, si Mo Twister. Correct. Si Mo ang isa sa kinausap na ni Will para magkaroon ng sariling segment sa pinakakaabang show sa kapatid network ng kontrobersyal na TV host. Ayaw daw ni Will, aliw daw si Will kay Mo dahil sa paparazzi at sa juicy. Kaya may portion na hahawakan ang matabil na DJ. Tanong, kung isasama ni Mo ang isa pang paparazzi host na si Dali ang Caravan sa segment,
Lord, ano ang title? Dalian mo.